So, ang ating pong lesson ngayon ay pagpapatuloy tungkol po dito sa pagpatay sa kasalanan o yung mortification of sin na ating tinatalakay. At tayo nga po ngayon, gaya ng ating sinabi kanina, ay nasa lesson number 12 na po tayo. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa paglinang ng kabaligtarang biyaya o yung opposite grace nitong pagmamataas o pride. Alam po natin na napag-aralan po natin sa mga nating lesson na para po tayo ay maging matagumpay sa pagsubil o sa pag-mortify o sa pagpatay ng kasalanan, ay dapat po natin linangin yung kabaligtarang biyaya ng mga kasalanan na dapat natin patayin. So yan po yung ating pag-aaralan ngayon. At ang kabaligtarang biyaya po na ating pag-uusapan ngayong umaga sa ating Sunday School ay walang iba kundi ang tinatawag na pagpapakababang loob o humility. So ito po yung kabaligtaran ng pagmamataas o pride. So yun po yun. Pagpapakababang loob o humility. Ito po yung ating scripture na basis natin for our lesson this morning. Ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 23 verse 12. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Nasabi po ng ating Panginoon Jesus, sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. So ito po ay turo po ito, pangako ito ng ating Panginoon Jesus. At tiyak, alam natin na ito ay totoo. Na kung sino man ang nagmamataas ay tiyak na ibababa ng Diyos. Gaya ng mga napag-aralan natin na alam natin ang ating kaaway, ang Diablo, na siya ay dating si Lucifer, na isang anghel, ngunit sa kanyang pagmamataas, sa kanyang pride, sa kanyang kapalaluan, siya ay binagsak ng ating Panginoon. At nakita naman natin ang ating Panginoon Kristo kung paano sa kanyang incarnation, sa kanyang suffering and death, ay nagpakababa. At siya naman ay itinaas kung siya ay glorify ng ating Diyos, kung siya ay muling nabuhay na magmuli at siya ay nag-ascend papunta sa langit at ngayon siya ay nasa kanan ng Ama. So yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. At mag-review lang po tayo saglit as a refresher po ng ating mga previous lessons. So nakita po natin na ang kapalaluan o ang pagmamataas o yung tinatawag natin na pride ay ang ugat ng maraming pang ibang kasalanan. Ito ay hindi nag-iisa, kundi dumarating na kasama pa ng ibang kasalanan. So yan po ay ating napag-aralan. So nakita natin yung kapalaluan ng pagmamalaki o yung boasting. Nakita rin natin yung tinatawag na conceit, yung kapalaluan ng ako at ang aking sarili, yung ikaw lang ang tama, ikaw lang ang magaling, yung opinion mo lang ang laging tama. Nakita rin natin yung kapalaluan ng kumpiyansa sa sarili o yung karambugan o yung pagiging arrogant sa English na parang katulad din ng pagiging conceited. At gayon din yung stubbornness, yung kapalaluan ng laging tama na kung saan ikaw ay hindi nakikinig sa iba. Hindi ka tumatanggap ng correction o sa tingin mo ay laging mas mainam yung iyong pananaw o yung iyong point of view. At gayon din nakita natin yung kapalaluan ng mapagpatuwid o yung nagiging self-righteous na ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili ay nakakahilig siya o siya ay mas banal o pagdating sa spiritualidad ay mas nakakahilig siya kaysa sa kanyang mga kapatid. Yun po yung kapalaluan ng mapagpatuwid. At yan po ay napag-aralan natin yung mga iba't ibang anyo ng pagmamataas o ng pride. So ngayon naman po, pag-uusapan po natin, pag-uusapan po natin yung kabaligtarang biyaya o yung tinatawag natin opposite grace, which is yung pong tinatawag na kababaang loob o humility. So gaya po na sinabi natin, matapos natin makita yung iba't ibang anyo ng kapalaluan o pagmamataas o pride,
tayo ay maging matagumpay sa ating paglaban sa kasalanan o pagpatay o mortification ng sin, ng pride, kailangan po natin matutunan o pag-aralan ang kabaligtarang biyaya na ito po ay ang kababaang loob o humility. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Kababaang loob. Ano ba ito? Sabi dito sa ating slide ay inilalagay ang Diyos bilang sentro at ito ay ang kabaligtaran ng kapalaluan. So napakapayak lamang po ng meaning ng humility. Inilalagay ang Diyos bilang sentro. Sentro saan? Sentro sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ito man ay sa iyong pamilya, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong karir, o kung ikaw man ay estudyante, sa iyong pag-aaral, kung ikaw man ay tinawag na may ministeryo sa church, sa iyong ministry, ang Diyos ang laging sentro. At syempre, obviously, ito ay kabaligtaran ng pagiging prideful o kapalaluan. Pag-unawa. Sapagkat ang Diyos ang dapat itaas sa makatuwid, dapat mayroong pagpapakumbaba. So, napaka-obvious naman po yun, no? Na dahil ang Diyos ang dapat nating itanghal, obviously, tayo po ay dapat na maging mababa. At gayon din, sapagkat ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan, sa makatuwid, tayo ay hindi karapat-dapat. So, ito po yung dalawang bagay na masasabi nating key o critical na dapat nating maintindihan kung gusto nating linangin itong kabaligtarang biyaya ng pagpapakababang loob o humility. Na makita natin na dapat tayo magpakumbaba sapagkat ang Diyos ang dapat nating itanghal o itaas at dapat makita natin yung ating tinatawag na unworthiness dahil tayo po ay makasalanan at ang Diyos ay banal. So mamaya po makikita natin yung mga dalawang bagay na yan na dyan po iikot yung ating pag-uusapan o yung lesson natin ngayong umaga. Sa dalawang bagay na yan, yung pagpapakumbaba at yung pagiging unworthy sa harapan ng Panginoon o yung hindi karapat-dapat. So makikita po natin pagdating dito sa unworthiness, no? Si Abraham, Genesis 18:27. So sabi ni Abraham dyan, sinabi niya na siya ay isang alabok at abo lamang sa harapan ng Diyos kung mababasa niyo yan sa Genesis 18:27. Ngayon din naman si Job, siya ay nagsabi na siya ay walang kabuluhan dito sa Job chapter 40 verse 4. So makita po natin yung mga naunang man of faith, no? Sa Biblia ay talagang sinasabi nila sa kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat. Nakikita nila yung kanilang unworthiness sa harapan ng Panginoon. Magpatuloy po tayo. So, alam po natin kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia at binabasa rin natin yung mga background ng mga aklat, lalo na sa Bagong Tipan. Alam natin na sa kulturang Grego, ito po yung panahon po ito ng Bagong Tipan, no? Yung mga Greeks na tinatawag, no? Ang kapalaluan o ang pagmamataas ay isang karangalan at ang pagiging mapagpakumbaba ay isang kahinaan. So ito po yung umiiral na kultura o paniniwala o filosofiya nung panahon nila nung Bagong Tipan. At alam niyo po ba, hanggang sa ngayon, ang mundong ito ay iyan pa rin ang umiiral sa mga tao walang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Na yung pagiging mapagpakumbaba, ito ay isang kahinaan. Maging ito man ay sa eskwelahan, sa trabaho, o kung saan man na larangan. No? Minsan nakakalungkot, narinig ko, meron akong narinig na anak, huwag kang magpapadehado kahit anong mangyari. Di bali ng dehado sila sa'yo o dinaya mo sila. Basta ikaw huwag kang magpapa-argabyado dahil magmumukha kang mahina dyan. Di ba po? Naririnig po natin yan na minsan yan po yung mga hindi magaganda o masasamang payo ng magulang. Pero nakakalungkot pong marinig ang mga ganon. So sabi po rito, no, ang pagpapakumbaba ay sa salita lamang o yung tinatawag na lip service
at walang kaakibat na aksyon. Ngunit, ang ganitong klaseng kultura ay pinasisigla at pinagdiriwang ang pagmamataas. So ito rin po, gaya na sinabi natin, yung panahon natin ngayon. Kung mapapansin nyo sa mga social media, maging ako bilang empleyado ay nakikita ko ito o napapamasdan ko ito sa aming opisina. Bihira lamang po yung talagang andun yung kanilang kababaang loob. Lalo na kung siya ay may posisyon, talagang paiirali niya yung kanyang authority, yung kanyang posisyon. Ang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may pagpapakumbaba at hindi dapat umayon sa takbo ng mundo na puno ng pagmamataas. So ito po yung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon para hindi po tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Maging opposite po tayo sa takbo ng mundong ito. Kaya po, ito yung ating pinag-aaralan at ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi alam natin, ang mundong ito ay puno ng pagmamataas. At kahit na tayo ay patuloy na sinasama ng Panginoon, andun pa rin yung ating pagkamakasalanan na kung hindi tayo maging mapagbantay at hindi tayo magkakaroon ng effort para linangin natin itong kabaligtarang biyayang ito, ay pwede tayong mahulog sa kasalanan na ito na pagmamataas. Sige po, at tayo po ay magpatuloy. So, ito po yung warning, no? Yung pong humility, hindi po ibig sabihin, alam po natin ang kasalanan, ito ay nasa puso natin. At dahil ito ay nagbumula sa puso natin, yung isip natin, kahit hindi man tayo nagsasalita, o hindi tayo nagpapakita ng aksyon na tayo ay mayabang sa salita at gawa at tayo ay ganito, tahimik, mahiyain, malungkutin, hindi ibig sabihin no, na tayo ay masasabi na tayo ay merong kababaang loob. Ang pagpapakumbaba ay isang biyaya. So yun po yung dapat natin makita ron. Ito po ay isang biyaya na maaaring ipahayag anuman ang personalidad. So yun po yung katotohanan dyan. Tayo po ay andito pa sa mundong ito, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas. Ngunit nananatili pa rin sa atin yung ating tinatawag na indwelling sin o yung ating pagkamakasalanan. At tayo ay merong iba't ibang klase ng personalidad. Ngunit dahil po sa biyaya ng Panginoon, etong humility na kanyang ipinagkakaloob, ay ito po ay maaari nating makamtan sa kanyang biyaya. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3 verse 12? Paulit-ulit po na sinabi ni Apostol Pablo, kung mapapansin po ninyo, basahin po natin saglit sa Tagalog. Colossians 3 verse 12. So sabi po rito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. 13. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. 14. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo ay maging mapagpasalamat. So nakita po natin doon sa binasa po natin sa Colossians 3 verse 12 and following. Paulit-ulit pong sinabi yung salitang magbihis, no? Sinabi siya sa verse 12, no? Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabutihan, ng kababaang loob, at inulit-uli siya doon sa verse 14. Magbihis kayo ng pag-ibig. So ano po ibig sabihin ng term na magbihis? Ang ibig sabihin po nito, ang kahulugan po nito ay dapat ipamuhay. Yung biyayang ito, hindi lang po ito binibigay ng Panginoon para basta niya ibinigay sa atin. Ngunit ito ipinagkakalob niya sa atin sa pamamagitan ng ministry ng kanyang mga salita ng banal na Espiritu habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Ngunit dapat ito ay ating ipamuhay. Kaya po sabi ni Apostol
Pablo dito, magbihis. 2 beses po niyang inulit yung salitang magbihis. At ito ay nangangalagan na yung nakita rin po natin dito sa verse 15, at kayo'y maging pagpasalamat, yung pong kababaang loob, isa pong pagpapakita na kayo ay merong kababaang loob o humility, ay merong kayong pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po yung sinabi natin kanina yung meaning ng humility, ang Diyos po ang dapat nating isentro. So naalala ko po doon sa nabasa ko na isang bagay na ang Diyos ay inilalagay mo sa sentro at yung sarili mo ay tinatanggal mo doon sa pagiging sentro ay sa pamamagitan ng pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, ikaw ay nagsusumamo sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Kanya, alam mo na wala kang magagawa, at higit sa lahat, ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya dahil sa mga biyayang iyong nakamtan. At lahat po ng iyon ay pagpapakita po yun ng kababaang loob o humility. Sige po, magpatuloy po tayo, no? Ngayon naman po, pag-uusapan natin ay ang paglinang o yung cultivation ng humility o yung kababaang loob. So, una po makikita natin dito sa ating pag-aaralan ay yung mga aral o doktrina na dapat nating matutunan o maintindihan. So, mahalaga po yung mga doctrine, no? Nakakalungkot, no? Sinasabi ng iba, love unites, doctrine divides, no? Maririnig natin yan, no? Yung dapat daw parang wag masyadong pag-aralan ng doktrina o wag tayong masyadong mag-focus sa doktrina, dapat puro love lang tayo. Ang love po ay tama naman po yan, no? Pero kung ang love po na ating pinaiiral ay hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, na yun po ay makikita natin sa mga aral o doktrina sa ating Biblia, ay maaaring madaya po tayo nung sinasabi nating love. At baka hindi iyon ang tunay na pag-ibig na itinuturo ng salita ng Diyos. So una po makikita natin na mahalaga ng mga doktrina at aral para po malinang natin o makultivate natin itong humility ay itong creation o yung paglikha. So bakit po mahalaga ito na maintindihan natin itong paglikha? Sapagkat tayo makikita natin na sa bagay na ito o sa doktrina o aral na ito na tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kapurihan at layunin. Yan po yung sinasabi sa Revelations 4 verse 11. So alam natin yung Westminster Shorter Catechism, no? What is the chief end of man? Yun yung question. So yung answer, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So yung pinaka layunin kung bakit ka naririto, kung bakit ka may buhay, bakit ka nilikha ng Diyos, ay upang makilala mo Siya at Siya ay iyong sambahin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At yun ay makikita natin doon sa paglilikha ng Diyos sa atin. So kung yun po ay maintindihan natin, magkakaroon tayo ng sense na tayo ay mababa, na tayo ay nilikha lamang ng Diyos. Hindi tayo magmamalaki kapag tunay nating naintindihan ito. Kaya lang, nakakalungkot na isipin na sa mundo ngayon, maraming teorya o yung mga katuruan, no, na sumasalungat sa katotohanan ng Biblia tungkol sa creation. No? Madami po. No? Yung mga science, yung mga theory of evolution. At lahat po yan ay kumakita nyo, nakasentro upang ang tao ang siyang itanghal na walang Diyos na kumokontrol sa mundong ito, walang Diyos na gumagabay, at tanging ang mundong ito ay nagpapatuloy lamang sa kanyang sarili, at ang iba pang paniniwala dyan ay yung nature, no? Ibalik natin sa nature, no? Di ba? Parang, ano ba yung term na yun? Mother Nature, ganyan. Ano yun? What comes around, goes around. Di ba? So, yan po ay mga, obviously, no? Hindi po yan totoo. Yan po ay mga kasinungalingan na dulot ng pagkamakasalanan ng mundong ito. Na patuloy pong dinideny ang Diyos, ang katotohanan ng Diyos bilang manlilikha. At ano pong epekto niya? Ang epekto niya, siyempre,
Dahil ang tingin mo, walang Diyos. Eh, ikaw ang masusunod. You are the captain of your ship, di ba? Which is, ano po yun? Yun po ay pride, pagmamataas. So, yun po yan. Pumupukaw sa pagmamataas. Yung mga ganyang katuruan. Ano pa? Dapat isipin na tayo ay mga nilalang lamang ayon sa kalooban ng Diyos upang mabuhay para sa Kanya. So, ito po yung napakahalagang bagay na ito po ay maiintindihan lang natin kapag nasumpungan po natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Na kaya pala tayo nandito sa lupang ito, na humihinga ngayon, nabubuhay ngayon, ay may layunin pala. At ang layunin na yun ay walang iba upang mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito pong dalawang bagay na ito, yung kapurihan ng Panginoon at sa Kanyang layunin na pagbibigay ng buhay sa atin. Kung ito po ay ating maiintindihan, maunawaan at ipamumuhay natin, ito yung parang magiging worldview natin, no? Diba? Kasi ang mga tao may kanya-kanyang worldview yan eh. Ano ba tingin mo sa mundo? Bakit ka nandito? Ba't ka nag-exist? Ba't ka gumigising sa umaga? Ba't ka kailangan magtrabaho? Ba't ka kailangan mag-aral? Diba? Yan ang nagdadrive sa iyo kung paano ka nagpapatuloy sa mundong ito, yung worldview mo. So kung ang worldview mo ay hindi naka-align o nakaugma ayon sa katotohanan o aral o mga doktrina sa Biblia, na example nito ay yung creation o yung paglikha, hindi ka magkakaroon ng tunay na humility. Ang mangyayari sa'yo, magpapatuloy ka sa pagmamataas. So yan po yung una. So pangalawa po na ating makikita dyan ay yung tinatawag nating depravity o yung kasamaan. Ito pong depravity, no, alam ko, parang medyo na-touch na rin ito sa mga dating pag-aaral o maaring sa mga dating preaching. Hindi po ibig sabihin nito na ang tao ay wala ng kakayahan na gumawa ng kabutihan. Ibig sabihin ng kabutihan, yung moral good, no? Ano po example nun? Kunyari, isang ulirang ama, isang responsible na citizen ng bansang Pilipinas, isang huwaran na empleyado sa kanyang opisina. Hindi po yun yung ibig sabihin ng kasamaan. Ang ibig sabihin po niyan, yung pong depravity na yung requirement ng ating Diyos na perfect, nung likhain niya ang ating mga ninuno, si Eva at si Adan, na perfect yung kanilang kalagayan, sila ay nilagay sa Garden of Eden, na lahat ng kanilang kailangan, ang Diyos na nagpo-provide at sila ay mayroong perfect na relationship sa ating Diyos. At alam natin, kung mabasa natin sa Genesis chapter 3, alam natin kung ano nangyari dahil sa kanilang pagbagsak sa kasalanan nung sila itinukso ng ahas na yun ay walang iba kundi ang dyablo, ay bumagsak sila sa pagkamakasalanan. At yung perfect relationship na yon ng mag-asawa, Adan at Eva, at ng ating Diyos ay nasira dahil sa kanilang pagbagsak sa kasalanan. At dahil dito ay sila ay nahiwalay sa ating Panginoon. At hindi lamang yun, sila ay nagkaroon ng kamatayang spiritual at kamatayang pisikal. Pumasok po ang kamatayan sa mundong ito. At dahil ang Diyos, no, sa kanyang paglilikha, ganun ang kanyang ginawa. Gaya nung nakita natin kanina, no, yung creation, tayo ay nilikha lamang. Yun ang kanyang ginawang paglilikha eh. Merong representative. Ang buong sannilikha na yun ay walang iba kundi si Adan. Kasi 'di ba minsan maiisip natin, bakit kasalanan ko yung bakit damay ako doon? Eh si Adan naman yung nagkasala, hindi naman ako. Ba't sasabihin mo sa akin na Brother Anthony na makasalanan din ako dahil diyan? Bakit parang sinasabi mo minana ko yung kasalanan na yan? O yung tinatawag nating original sin, 'di ba? Hindi ba naisip 'yon na anong pakialam mo doon? Si Adan naman yung nagkasala, di naman ako, di ba? Dapat siya lang, di ba? Pero alam po natin, dahil yung pagkakalikha ng ating Panginoon kay Eva at saka kay Adan, na sila itinalagaan, lalo na si Adan, na siya yung federal head ng lahat ng nilikha.
Kung makikita natin, di ba, nung siya nilikha, yung lahat ng nilikha, sabi niya, subdue, no? So, alin yun? Yung mga hayop, yung mga halaman. Siya ang mamamahala ng lahat ng yun. At ano sabi sa kanila? Be fruitful and multiply. So, yun po yung disenyo ng Panginoon. Ngunit dahil sa pagkakasala, nasira po yung original na disenyo ng Panginoon. At makikita natin sa Romans 5:12 at 19 na pumasok ang kasalanan at dahil doon, lahat tayo ay nagkasala. So, tinuturo po ng Biblia, no, tayo po ay nasa sinapupunan pa lang ng ating magulang, ng ating ina. Sabi ni Haring David, ay makasalanan na po tayo. Ang sabi nga doon, pinaglihi tayo sa kasalanan. Conceived in iniquity. Di ba? Ano pa makikita natin? Romans 3:23. No? Ang ating pagiging makasalanan ay nagpapakita na tayo ay karapat-dapat sa hatol ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagkasala at hindi po tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yun po yung depravity. Hindi po tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ibig sabihin no, na ikaw ay lagi ka na lang masama o wala ka nang kakayahang gumawa ng mabuti, yung moral good, no? Ang ibig sabihin po ng depravity dito, hindi ka umabot dun sa requirement ng Panginoon. Nang gaya ng inawit natin, di ba? Holy, holy, holy. Isipin niyo po, 3 beses sinabi yon sa Isaiah. Holy, holy, holy. Wala kayong na makikita sa Bible na yung love, 3 beses sinabi, love, love, love. Wala, di ba? O kaya, grace, grace, grace. Walang ganon. O kaya, sanctification, sanctification, sanctification. Wala. Holy, holy, holy ang makikita nyo na 3 beses inulit sa Biblia na pagpapakita lamang na ganun kataas ang Diyos na siya ay banal. At tayo, hindi tayo umabot doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ano po naging epekto nun? So, alam natin, sa Romans 6:23 sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun po yung kasamaan o depravity. So, kanina nakita natin, no, yung doctrine o yung aral. Ngayon naman, dapat natin maintindihan yung ating depravity dahil kung babalik po ako doon sa sinabi ko kanina, yung pong 2 bagay, ito po isa yun yung makikita po natin yung ating unworthiness o yung ating pagiging hindi karapat-dapat. So dito po natin makikita yun pag naintindihan natin na tayo ay totally depraved sa harapan ng Panginoon. Makikita natin ngayon yung unworthiness natin. So, ano mangyayari epekto sa atin nun? Hindi tayo magmamalaki kasi unworthy tayo sa kanyang harapan dahil kung hindi lamang dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo makalalapit sa kanya at hindi kailanman niya tayo tatanggapin. So, yun po yung connection po noon. So, sabi po, kaligtasan. Tayo ay naligtas lamang. Alam natin po yan, Romans 3:24. Dahil sa biyaya ng Diyos na pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, yun po yung mahalaga. Kaya nga po, sa lahat po ng ating pag-aaral, lagi tayong bumabalik sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi, yun po yung talagang makikita natin, kung saan natin makikita yung totoong mukha o anyo ng pagpapakababang loob doon po sa ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa rito, anumang kaligtasan na dahil sa relihiyon ay nakaugat sa pagmamataas. Pansinin po ninyo, kung kayo po ay nag-aaral ng mga ibang relihiyon, mga world religions, wala po kayong makikitang relihiyon na gaya ng relihiyon ng Biblia na ang Diyos na sinasamba sa Biblia o ng tunay ng mga mananampalataya ni Kristo ay nagpakababa. Si Allah, hindi nyo makikita na ay nagpakababa. Si Buddha, o si Muhammad, o kung sino man, na siya ay namatay, siya ay Diyos, iniwan niyang lahat ng kanyang pagka-Diyos. Sabi nga doon sa Pilipinas, hinubad niya di ba? Yung kanyang, tama ba yung pagka-Diyos, ang term? Para tayo ay abutin. Wala pong ibang Diyos na ako ay alam na sa mga worldly religions o sa worldly religions na kagaya nito, bukod tangi po itong ginawa ng ating Panginoong Hesus.
Kahit saan niyo po ikumpara yan na relihiyon sa mundong ito. Lahat po ng relihiyon dito, pinapakita na ang tao merong kailangan gawin para maligtas. Kailangan gawin mo to, kailangan maging very good ka dito, kailangan sundin mo to lahat. Wala. Samantalang ang Kristyanismo, na tunay na Kristyanismo, ang sinasabi, si Kristo ang kaligtasan, hindi ang sarili mo ang magagawa. Si Kristo ay natapos na yung kanyang work. Wala nang pwedeng idagdag doon. Kung alam niyo po sa Galatians, no, yung striking rebuke ni Pablo nung dinadagdagan yung pagliligtas ng Panginoon Jesus, yung ebanghelyo, dinadagdagan ng circumcision ng mga Jews na kinakausap nila yung mga hentil na kapatid nila. Kulang yan kulang yan pananampalataya nyo kay Kristo. Dapat magpatuloy din kayo. Matindi po yung pag-rebuke ni Pablo dun sa taga-Galacia, kung mapapansin po nyo yun. So, lahat po ng kaligtasan dahil sa reliyon, ito po ay nakaugat sa pagmamataas. Ano pa? Anumang katayuan sa paningin ng Diyos na tinatamasa ng isang mananampalataya ay dahil lamang kay Kristo. Ephesians 1 verse 6. Kaligtasang dulot ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So yan po yung kabaligtaran. No? Makikita po natin parati yan pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Na kung bakit tayo sa paningin ng Diyos ay naging katanggap-tanggap, wala po yun sa ating performance o kung anong kondisyon natin ngayon, nung ating spiritual, no? Hindi po tayo ginigrida ng Panginoon doon para tanggapin niya tayo. Kaya po tayo tinatanggap ng Panginoon, walang iba dahil lamang sa ating Panginoon Kristo. So yung pong sunod na makikita natin na dapat nating makita ay yung halimbawa ni Jesus. Sabi po rito, ang huwara ng kababaang loob ni Jesus ay idinidiin sa mga mananampalataya. So kung ating pag-aaralan ang buhay ng ating Panginoong Jesus, so makikita natin na siya ay, kagaya na sinabi natin kanina, basahin nga natin yung Philippians 2. Yun yung pagpapakita ng Panginoong Kristo ng kanyang kababaang loob. Philippians 2 verse 5. Sabi po rito, Philippians 2 verse 5 and following. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ano daw po yun? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So yun po, napakaganda po, no? Philippians 2 verse 5 and following. Nakita natin yung example ng ating Panginoong Jesus. Na, yun nga po, no? Isipin nyo, siya ay Diyos, no? Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ay nagre-require ng pagsamba sa atin. Pero pinili niya, naiwan niya yun. Na siya ay magkatawan tao para ano? Para siya ay magligtas. Para iligtas tayo na wala namang nakita sa atin. So ito rin yung tinatawag sa atin ng ating Panginoon na gayahin natin yung kanyang example dito. Hindi naman ibig sabihin na gayahin natin na magpapako din tayo sa cross. No? Pero ibig sabihin dito, nakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Na ito yung nagbunsod para siya ay magpakababa. So yun din po yung dapat nating ipakita. Ito po yung tinuturo dito sa lesson ni Pastor Noel na halimbawa ni Jesus. Nakita rin natin sa John 13, verse 13 to 15, yung paghuhugas siya ng paa ng mga apostol. Ito ay isang halimbawa ng paglilingkod na may kababaang loob.
So ano po ito? Itinuro ng Panginoong Hesus kung paano ipakita ang tunay na pag-ibig at kababaang loob. No? Sipin niyo po, no? Nabasa ko nga po ito nung pinag-aaralan ko ito, nung pine-prepare ko itong lesson na to, na even yung mga Gentiles sa panahon na yon, hindi nila gagawin tong ano na to. Itong bagay na to, kahit sila ay slave na hentil, parang walang gumagawa nito na maghuhugas ng paa ng kanyang ng isang tao na mas mababa pa sa kanya. Usually, ang ginagawa nila, parang meron yata silang basin sa labas ng kanilang bahay, at kung kayo ay tutuloy sa kanilang bahay, natural po, sa paggalang ninyo sa nagpapatuloy sa inyo, ay maghuhugas kayo ng inyong paa doon. Pero wala pong gumagawa no na yung may bahay at may dumating na bisita, at lalo na kung ito'y mababa pa sa kanya, ay huhugasan niya yung paa ng kanyang bisita bago niya papasukin sa kanyang bahay. Pero ang Panginoon, kakaiba ang kanyang ginawa. Siya mismo, hinugasan niya yung kanyang, nung paa ng kanyang mga alagad na mas mababa sa kanya yun. So yun po yung halimbawa ni Jesus na dapat nating tingnan, dapat nating tularan sa ating pamumuhay. At alam natin, hindi natin kayang higitan yun. Di ba? Pero ito ang pinapakita ng Panginoon na dapat magkaroon tayo ng ganong kababaang loob, na magkaroon tayo ng ganong resolve sa ating puso sa paglakad natin bilang mananampalataya. Pangatlo, siyempre, nakita natin yung pagliligtas ng Panginoon at nakita natin yung example ng Panginoon. Ngayon nakita naman natin ano yung mga disiplina na dapat natin gawin upang tayo ay linangin natin itong mga kabaligtarang biyaya o itong opposite grace na ito. So, ang po yung disiplina. Patuloy na magpapahayag ng mga kasalanan, confessions of sins. Matthew 6:11 and following. O sabi, kung sino man ang nagpapatawad sa inyong mga kapatid, ay patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Di ba? Basa natin yan sa Matthew 6. So, yung pong pagpapahayag ng kasalanan, ito po ay pagpapakita ng kababaang loob. Kasi kung hindi nyo po aaminin yung kasalanan nyo, ano po tawag doon? Di ba? O kunyari, kayo, may anak kayo. May kasalanan yung anak nyo. Kunyari, nagsinungaling. O kaya, may report sa school. Tatanungin nyo ngayon, ayaw umamin. Di ba po nagmamatigas yung inyong anak? Hindi po siya nagpapakita na siya ay dapat na mag-submit sa inyong otoridad o sa otoridad ng eskwelahan. Gayon din po tayo. Kung tayo po ay nananatili na hindi po tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan, ay nandun po yung pusong pagmamataas sa harapan ng Panginoon. Kaya ang dapat po natin gawin, patuloy po tayong magpahayag ng ating mga kasalanan, yung confession of sins. So hindi po natin maaatin yung pagiging perpekto sa mundong ito. Sadly, may nagtuturo niyan, yung tinatawag na sinless perfection, na talagang sila ay sa kanilang pananamit, pag-uugali, no? Nagiging legalistic na sila. Nagkakasala na sila sa pagiging legalismo, sa pagsunod ng mga bawal, mga dapat gawin. Ang buhok dapat mahaba, ang palda dapat mahaba, dapat lahat nakaputi lang tayo, ganyan, pag Sunday. So, hindi po yun nagpapakita ng pagpapahayag ng kasalanan kasi iniisip mo, ikaw ay self-righteous sa pagsunod mo ng mga extra na utos o rules. So ano po yun? Yung po ay anyo ng pride. Pagka ganun po. Ano pa? Paggalang sa kapwa o yung tinatawag ni Pastor Noel na deference to others. So napakalaga po nito. Hindi po tayo magkakaroon ng true humility o yung tunay na kababaang loob kung tayo po ay walang paggalang sa kapwa. Ano po ito? Ito po ay handang maglingkod sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yun yung sabi sa Philippians 2, verse 3 and 4. Huwag magpaligsahan at magpataasan, sabi ni Apostol Pablo doon, kundi ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Tingnan ang kapakanan ng iba. So ito po yung sikreto. Ituring mo na yung kapwa mo ay mas nakakahigit kaysa sa iyo. Lagi mong tingnan na ikaw ay mababa doon sa iyong kapatid o doon sa iyong kapwa.
At lagi mong isipin ang kapakanan ng iyong kapwa. So minsan, ang hirap nito eh, di ba? Paano naman ako? Lagi na lang siya. Paano naman ako, di ba? Naalala ko yung pamangkin ko. How about me? So baby pa lang yun. Ganun na siya. How about me? Tito, how about me? Di ba? So, mahirap po ito pero sa biyaya po ng Diyos, kaya po natin itong gawin. Pero ito po yung dapat nating matutunan, no? Magkaroon tayo ng paggalang sa kapwa sa pamagitan ng pagpapakababa at pagtingin sa kapakanan ng iba bago sa sarili nating kapakanan. Ano pa? Handang makisama at makiayon sa kapakumbabaan o pagiging lowly. Romans 12:16. Sabi rito, makiayon sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag magmagaling sa inyong mga sarili. So dapat tayo po bilang mga Kristiyano na pinag-isa ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, makitaan po tayo nito na makisama po tayo sa mga kapatid natin na may mababang loob. No? Huwag po tayo yung parang tayo pa yung lagi nagmamataas. Ano pa? Ito pong Valley of Humiliation. Ito po ay galing sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan. So kung nagbabasa po kayo ng aklat ni John Bunyan, no, Pilgrim's Progress, honestly, hindi ko pa po ito natatapos, medyo mahirap po kasi yung original na salin yung Old English. Pero meron po nito kayong makikita sa mga website, internet, o kung meron kayong, kung kayo may access sa mga e-book, pwede yung libre, pwede nyo bilhin. Meron itong version na mababaw yung English. Medyo kasi nakakaantok basahin yung kanyang original Ito pong Valley of Humiliation, ito po ay isang tagpo dito sa allegory na Pilgrim's Progress, na kung saan, ito pong si Christian, yung pong isang Kristiyano na nakikipagtunggali kay Apollyon. Si Apollyon, siya yung si Satanas. Ay inakusahan siya. Inakusahan siya ni Satanas na kung ano-ano mga bagay. Ikaw ay ganito, ikaw ay nagkakasala ka, yung kabigatan mo hanggang ngayon, dala-dala mo, bakit ganyan? Ikaw ay nahulog sa ganitong mga kasalanan. Yan po yung tinatawag na Valley of Humiliation. Doon sa, kung babasahin po ninyo itong Pilgrim's Progress ni John Bunyan. Ano po ibig sabihin yan? Ang mga karanasan ng pasakit sa buhay ay hindi dapat maging daan ng kawalang pag-asa o despair. Kundi ito ay upang matutong magpakumbaba ang isang Kristiyano. Kasi doon po, dito nga po, kaya nang binanggit natin sa Valley of Humiliation, nagtagumpay po rito si Christian, no? Dahil po sa tulong ng Panginoon, nung kanya pong kinuha yung sword, no? Yung sword ng Spirit, na yun ay walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Isinaksak po niya yung, kumbaga, nasugatan po niya si Apollyon, at si Apollyon ay kumaripas o lumayo sa kanya. Kasi nandun na siya sa, kung babasahin yung istorya, parang nakahiga na siyang ganon, papatayin na siya ni Apollyon o ni Satanas, pero dahil sa biyaya ng Diyos, yung sword of the Spirit na yung allegory po kasi yun no? Yung libro na ito, no? Magpapakita ng kung paano ang buhay ng isang Kristiyano, kaya tawag dito Pilgrim's Progress ay nagtagumpay siya doon. So pinapakita rito na ang isang Kristiyano makakaranas siya ng mga pasakit sa buhay. Gaya ng preaching kanina, nakita natin, di ba, yung race. Sabi kanina, agon. Yung Greek word, di ba, agon? Agony. So, hindi madali ang lumakad bilang Kristiyano. At ganito rin yun. Daranas tayo ng mga humiliation. Ito man ay dahil sa kasalanan mo, nagkasala ka, epekto ng consequence ng sin mo, nagkaroon ka ng pasakit, o kahit na ikaw ay tapat, pero pinapersecute ka ng mga tao sa mundo, ito man ay kamag-anak mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, o sa opisina, trabaho, dahil lumalakad ka sa pananampalataya mo, nakikita nila, iba ka Anong gagawin nila sa iyo? Siyempre, ipe-persecute ka nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka that the world hates you, because before the world hated you, the world first hated me. Nauna nila akong kamuhian bago kayo. Kaya wag na kayong magtaka. So ito po yun. So ano pong dapat natin makita dito? Yung pong mga bagay na yan na tayo ay
nakakaranas sa mga pasakit sa buhay o mga kahihiyan, ay hindi po yan para tayo ay mawalan ng pag-asa o maging desperado. Kung hindi, ito po ay lalo tayo nitong tulungan. O lalo tayo nitong turuan na tayo magpakumbaba. Ano po yung nangyari kay Nebuchadnezzar dito sa Daniel 4, verse 34? Basahin po natin to. Ito yung preaching ni Deacon Ed nung nakaraan, kung di ako nagkakamali. Daniel 4, saan ba tayo? Mahirap pagka naka-online Bible na tayo, hindi na tayo sanay dito sa totoong Bible. Sadali lang po. Basahin ko na lang po sa English, Daniel 4:34. Maganda po kasi ito eh. Ito po, Daniel 4:34. Sabi po ni Nebuchadnezzar, "But at the end of those days, I, Nebuchadnezzar, look up to heaven, and my sanity returned to me. Then I praised the Most High and honored and glorified Him who lives forever." So kung makikita nyo, kung binasa nyo itong tagpong ito o yung kwento nito kay Nebuchadnezzar, grabe nangyari dito kay Nebuchadnezzar di ba? Nag-asal hayop ito, kumain ng parang hayop, humaba yung mga kuko, gumapang na parang mabangis na hayop. Grabe yung kanyang humiliation doon. Isipin na, siya yung pinaka-powerful na leader nung time na yon. Tapos makikita ka ng mga tao na pinapamahala mo na naging para kang isang mabangis na hayop na nawalan ka ng tamang pag-iisip at pumangit ang itsura mo, humaba yung makuko mo. Kumakain ka ngayon ng damo na ano tingin sa'yo ngayon ng mga tao na yon? O yung mga general mo siguro o yung mga pinapamahalaan mo, grabe na yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. O kita mo, nakakahiya itsura. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakita rin ni Nebuchadnezzar yung kanyang dinanas na kahihiyan o yung pasakit na yun na kanyang dinanas, nagturo sa kanya na siya ay tumingin sa langit. Sabi rito, look up to heaven. Anong po ibig sabihin nun? Nakita yung tunay na humility kay Nebuchadnezzar at bumalik yung kanyang sanity, no? Yung kanyang tamang pag-iisip. At ano ang naging bunga nito? Sabi rito, then I praise the Most High and honored and glorified Him who lives forever. Kaya po ako po ay isang ayon sa mga theologians na nagsasabi na si Haring Nebuchadnezzar, siya po ay tunay na naging born again. Siya po ay naging Kristiyano. Bagamat mayroong mga nagsasabi, hindi, si Nebuchadnezzar, ano yan? Nag-apostate yan o ano yan, reprobate yan o hindi yan totoong naligtas. Para sa akin po, ito po nagpapatunay na sinabi rito sa salita ng Diyos sa Daniel 4 verse 34 na si Nebuchadnezzar, siya po ay nagkaroon ng tunay na conversion, na nakita niya yung kanyang depravity, nakita niya yung sarili niya, yung kanyang pagpamataas, at dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya, nakita niya na mayroong totoong Diyos, nakilala niya ang tunay na Diyos sa biyaya ng Panginoon sa kanya, at siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. At sabi rito, I praised, nagpuri, and honored and glorified Him who lives forever. Ang isa pong tunay na tao, kung hindi siya Kristiyano, hindi niya po masasabi ito ng tunay sa puso niya. Wala pong ganito. Kaya para sa akin po, si Nebuchadnezzar ay isang tunay na Kristiyano. Isa pong example na kahit gaano pa kasama ng isang tao, kaya siyang abutin ng biyaya ng Panginoon. Yun po si Haring Nebuchadnezzar. So, ito na po yung ating huling slide sa ating Sunday School ngayong umaga. Ano po yung hamon sa atin? Pagdating dito sa usapin ng kababaang loob o humility. So, simple lamang po, maging mapagpakumbaba at hayaan ng Diyos ang magtaas at hindi ang sarili. So, yun lamang po, napakasimple. Isentro po natin ang ating Panginoon sa lahat. Huwag po yung sarili natin. At gaya nga po ng pangako ng Diyos, kung sino man ang nagmamataas ay siyang ibababa. At kung sino man ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na ito, na hindi na tayo daranas, ng mga pagsubok sa buhay. Ang ibig sabihin po nito ay yung pagmamataas na ito na sinasabi na gagawin ng Diyos, ito'y walang iba, kundi yung kaligtasan, yung biyaya ng kaligtasan. Na kapag tayo po ay iniligtas na ating Panginoon, tiyak
tayo ay kasamang luluwalhatiin. Yung glorification, yung future glory para sa kanyang mga iniligtas. Yung po yung itataas tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. O kung tayo man po ay kuhanin ng Panginoon at tayo po ay kanyang isama, no, iligtas, nung isama sa kanyang makasama niya habang buhay. Yung po yung tinatawag na state na tayo ay yung sinasabing itataas. So, hindi po ito yung, kasi maaring sa buhay na ito, kahit tayo tapat sa Panginoon, daranas tayo ng mga struggles, mga failures, di ba? So, hindi po yun yung tinatawag na itataas sa Panginoon. Ito po ay nakaano po ito sa, nakalinya po ito sa ginawang pagliligtas ng Panginoon. Yung po yung pinaka, ano po nito, ibig sabihin po nito, na tayo ay itataas ng Panginoon. So, yun lamang po at tapos na po ang ating Sunday School ngayong umaga. At meron po bang mga gustong maglinaw o may mga katanungan? Bago po tayo siguro mag-break, siguro magbigay lang tayo ng mga 5 minutes po, no, para sa question and answer. Sige, Brother Mark. Sa amin. So, paano po ba yan? Well, ang sabi kasi dito sa, kung babasahin natin sa verse 11, ito yung ano ito yung the Lord's Prayer, di ba? Sabi rito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. 12, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. 14, sapagkat kung pinatatawad din niyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. So malinaw, no, na sinabi rito, no, na kung tayo ay hihingi tayo ng tawad, una, patatawarin natin yung ating mga kapatid. Yung palang humility na yon, di ba? Kasi pagka ikaw ay mataas ang ma-pride ka, walang sorry sa akin. Kailangan magbayad ka. Hindi kita patatawarin. Pagbayaran mo itong mga kasalanan mo. Sobrang ginawa mo sa akin, bakit kita basa-basa patatawarin, di ba? Or sa kabilang banda naman, nahihiya ka, pero baka ang kabilang pisngi nung pagiging mahihiyain mo ay dahil ma-pride ka, ayaw mo lumapit sa kapatid mo, Brad, sorry. O kaya naman, Brad, sorry, ikaw naman kasi. Ano ka kasi kaagad eh. Kung hindi ka kasi ganun sa susunod kasi wag kang ganun hindi yun ang hindi yun ang humility na nagsosorry. Tas may tawag doon, may kabig, di ba? So, parang ganun. Pero minsan, legitimately, siguro, dahil sa sobrang tindi ng nagawa mong kasalanan, andun yung pakiramdam na nahihiya ka at hindi ka kagad makalapit. Pero sa puso mo, talagang you are really sorry or repentant dun sa iyong nagawang pagkakasala. So, hindi ko alam, Kuya Mark, kung tama yung sagot ko dun. O kung may gusto kang idagdag, okay lang din naman. Yes. Oo. Oh. Actually, talagang yung tunay na repentance o yung paghingi ng tawad sa kasalanan, talagang
pagpapakita talaga to ng kababaang loob. Kasi talagang, lalo na kung ikaw ay nagkasala publicly, no? Kailangan mong i-admit sa iglesia yung iyong kasalanan. Kasi kahihiyan yun eh. Pero alam mo yun na yun ay consequence ng iyong kasalanan at yun ang dapat mong gawin dahil yun ang tinuturo ng salita ng Diyos na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan. So, tatanggalin mo ngayon yung sentro ng sarili mo doon at isesentro mo ay ang Diyos. Kagaya ng sinabi natin kanina, na kahit sa tingin mo, ikaw ay magkakaroon ka ng valley of humiliation, yung nga sinabi ni Pastor Noel doon sa lesson niya, hindi mo papansinin yun eh. Kasi ang titingnan mo, kailangan mapupurihan mo ang Panginoon eh. So kahit ikaw ay mapahiya sa bagay na yon, gagawin mo yon dahil gusto mong mapapurihan ng Panginoon. At yun ang tunay na pagpapakita ng humility o yung pagpapakumbaba. So kaya nga sabi natin kanina, ito ay biyaya. Hindi ito natin kayang gawin, hindi natin kayang i-fabricate to. Biyaya ng Panginoon to, itong humility. Hindi po ito nabibili o na-earn, no? Ito ay binibigay ng Panginoon. Pero alam natin, ang Panginoon po natin ay tapat. Ito po ay pagkakaloob niya sa atin. Kung ito po ay hihingin natin po sa Kanya. So, yun naman po yung pangako ng Panginoon sa atin. So, yun po. Sige po. Sige po, sir. Yes po. Next yun is instruction talaga sa Proverbs chapter 16 verse 18. Pride goes to destruction. Yes po. Pero yung kasunod doon sa verse na yun is yung walang pundasyon yung pagmamataas eh. Pagmamataas talaga. Eh, si Christ mismo ay pumunta sa lupa o naman Diyos eh. Opo. Ito po sabi, no, yung sinabi po ni tatay, no, pride, Proverbs 16 verse 18, pride comes before destruction and an arrogant spirit before a fall. So sa 19, better to be lowly of spirit with the humble than to divide plunder with the proud. 20, the one who understands a matter finds out, hindi na. So yun lang dalawa, yung 18 and 19. So tama po yun, no? Lagi po yun, yung pride comes before destruction. So, ito po ay hindi ko po alam sa inyo, pero ako personally na-experience ko to, no, sa pagiging prideful ko. Marami mga bagay, experience ko sa buhay na dahil ako ay naging arrogant, naging prideful, dumanas ako ng mga hindi magagandang pangyayari sa aking buhay dahil sa aking kapalaluan. At yun ay isa pa rin dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon dahil ipinakita sa akin ng Panginoon, gaya nung nakita natin kanina, na natuto ka dun sa mga bagay na ikaw ay dumanas sa mga pasakit dahil sa iyong kapalaluan, natuto ka na maging mapagpakumbaba. At yun naman po ang mahalaga. So, yun po, no? Maganda po yung sinabi ni tatay, no? Dun sa Proverbs. Yun po yung isang maganda ring application. Sige po. Meron pa pong gusto mag-question? Siguro mga last 3 siguro. Sige po, Tita Jem. Dito yung tatanong ko lang yung last part na sinabi mo na yung pagtataas ng Panginoon sa buhay. Further explanation. Yung po kasi, no, di ba sabi po rito sa etong ating scripture verse dun sa ating lesson, Matthew 23:25, sino mang nagmamataas ay ibababa at sino mang nagpapakababa ay itataas. So, ang context po nito, hindi po ito yung parang, kunyari, tayo ay inaapi, no? Inaapi tayo, kunyari, sa o kung kamag-anak man natin, inaapi tayo. O sa opisina, inaapi tayo. Tapos, dahil parang gagantihan tayo ng Diyos, no? Kayo mga nagmamataas o nag-aapi sa akin, hintayin ninyo na itaas ako ng Panginoon para makita ninyo. So, hindi po yun yung context, no? Na parang, although alam natin na ang Diyos ang dapat gumanti, pero hindi po tayo dapat mag-isip ng pagganti sa kapwa natin, di ba po? Dapat nga po, ibigin natin. Kahit yung mga umuusig sa atin, ibigin natin yun.
So, ang context po nito ay yung nagmamataas, ito po yung kasi yung mga Hudyo nagmamataas itong mga Pariseyo na to Feeling nila, alam nila ang batas, sinusunod nila ang batas. So, sila sa harapan ng Panginoon ay matuwid. Di ba? Nagmamataas sila sa harapan ng Panginoon. Pero, yung tinuturo ng Panginoon Jesus, hindi dapat ganyan. Dapat magpakababa kayo. At kayong mga nagpakababa ay itataas. Yun ang tunay na makakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon. So, yun po yung nais ko lamang explain para hindi rin ma-sidetrack. Ginawa ko po yun para hindi lang magkaroon ng kaisipan na yung maging yung para bang makabawi ka dahil ikaw ay inalipusta ka, niyurakan ka, ganyan, nilait-lait ka, na naging sobrang baba mo na. Tapos, hindi, itataas ako ng Panginoon. May time na babawi ang Panginoon sa mga pinagagawa nyo sa akin. So, yun po yung ibig ko sabihin doon na gusto kong ipaliwanag dito sa Matthew 23:12 at saka doon po sa sinabi ko na yung nga po, yung mga nagpapakababa, yun ay itataas ng ating Panginoon. So, okay po? Sige po, meron pa pong gusto magtanong o maglinaw? Sige po, Mami Levy. I-share po. Sige po. Kasi nung beginning nyo, sabi, kasi naka-identify ako. Medyo maingay ako. Isa kong senior na parang tingin sa akin, mayabang. Pero hindi mo masyado. Sinabi mo rin, ako din. Opo, yun po ay hindi ko po yun ikinakaila at yun po ay isa sa mga pinagpe-pray ko sa Panginoon na ako ay patuloy niyang kahabagan, patuloy niyang tabasan dun sa aspeto na yon na kung paano ko magsalita o minsan nadadala ako ng emosyon ko kaagad at ako ay nagmumukhang mayabang sa aking kausap. Yun po ay, alam ko po yun at yun po ay gaya po na sinabi ko sa inyo, pinagpe-pray ko po yun sa Panginoon at yung pong mga kapatid natin na ginagamit ng Panginoon para ako ay i-correct o magbigay ng paalala sa akin, ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon doon po sa mga bagay na iyon. So, yun po yun. At hindi, common pa hindi ka, humble ka na. Yes po. Opo. Kasi nga po, di ba, nakita natin doon sa mga dati natin pinag-aralan na yung kasalanan sa isip pa lang nandun na. Kaya nga yung pinag-aralan natin, yung sa mortification of sin, na yung ating mind, dapat i-cultivate natin yung mga Christian, magkaroon tayo ng Christian mind, dun sa Philippians din, mahalaga po yun. Sapagkat kahit nga tayo hindi nagsasalita, nakikinig tayong ganyan, pero nag-iisip naman tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. O kaya, tayo pala yung nagtatanim na ng sama ng loob sa kapatid natin. Kahit tahimik lang tayo. Mukha tayong mabait dahil hindi tayo nagsasalita, tahimik lang. Pag nagsalita, mahinahon. Pero ang totoo, sa puso natin, sobrang prideful pala natin. So, pwede tayong madaya. So, sige po. At tayo po ay manalangin na sa pagtatapos ng ating Sunday School at ipanalangin na rin natin yung ating pagkain. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa inyong biyaya na kami ay muling nagkaroon ng opportunity na matuto sa inyong mga salita na nakita namin